Maraming salamat po at magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon sa ating pong mga isinaulong talata at sa kalooban po ng Diyos ay atin din pong isinasa puso ang salita po ng Panginoon. So, nagkataon po na maraming magkakapareho ang atin pong mga talatang sinaulo. But still, yan po ay salita ng Diyos. Na po. So, no matter na magkasabay or magkapareho, but yan po ay salita pa rin ng Panginoon. Okay, salamat po sa Panginoon. At ngayon po ay dadako na po tayo sa ating pong exhortation at isang bunga ng Espiritu muli ang ating mapapakinggan sa gabing ito mula po sa salita ng ating Diyos. At ako po ay inyo pong samahan sa Galatians, ang atin pong text, Galatians chapter 5 verses 22 and 23. At pagkatapos tayo po ay mananalangin. Galatians chapter 5 verses 22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat pong muli sa gabing ito. Tunay po ng gabing ito ay inyo pong pinagpala. At lalong higit sa oras na ito sapagkat ikaw naman po ang maghahayag sa amin sa pamamagitan ng inyo pong salita. Kung paano po kayong naghayag sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus na siyang bumaba para po sa kaligtasan ng sangkatauhan ay siyang kapahayagan din na amin pong mapapakinggan ngayong pong gabi. At hinihiling po namin, Panginoon, ang inyo pong patnubay, ang siyang manguna sa amin, ang Santong Espiritu, na siya din pong nagkaloob sa amin ng mga katangiang ito na amin pong pag-aaralan, Panginoon. At patuloy po pa, kayo pong manguna sa lahat ng amin pong mapapakinggan na ito po ay may lapat namin ng maayos at tapat sa amin pong mga buhay. At ang inyo pong tagapagsalita na gagamitin ay itago niyo po lamang sa likod ng iyong pong kabanalan. At ako po'y humingi ng tawad sa lahat ng akin pong mga kasalanan, Panginoon. Salamat po at ang lahat ng ito ay alay po namin sa iyo ng may kapurihan at kaluwalhatian sa iyong pangalan. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. So last time po ang ating natalakay po is about kindness. Kung naalala po natin, so that was September 15, so sa ating worship service. So we know that kindness is ito yung kabutihang loob na napatutunayan sa kanyang kilos. Hindi lamang ito isang pag-uugali o katangian. So likewise, sa isa pang katangian na pinag-aralan po natin which is goodness. So hindi po natin masasabing good ang isang tao dahil lamang siya'y mabuti sa kanyang kalikasan, kundi meron pong galaw na nakikita at kanyang pinatutunayan sa kanya. Ano po? Kaya dito po sa ating pag-aaral about the fruit of the Spirit, makikita po natin that since ito po ay mula sa Santong Espiritu, ito po ay hindi maaaring wala sa atin. Hindi po maaari na hindi po ito nakikita sa isang Kristiyano. Amen? Amen. Yan. So, kaya pagka sinasabi natin kung paano tayo nakakilala sa Panginoon, so ano tayo dati, ano tayo ngayon, so meron ng kumbaga improvement sa bawat katangian na nabanggit po dito sa talata. So, self-control, gentleness, faithfulness, goodness, kindness. So doon sa mga nakalipas na linggo na atin po itong pinag-aralan, so nagkaroon ba ng improvement sa part ho natin sa bawat katangiang ito? So sa trabaho, sa pamilya, sa sarili, sa kapitbahay, so naipapakita ba natin ang mga katangiang ito? At ngayon, mga kapatid, makikita natin ang isa pang bunga ng Espiritu at ito ay ang pagtitiis or patience. So dito po sa patience, makikita po natin araw-araw po nating nahahamon or araw-araw po tayong nasusubok sa pasensya o sa pagtitimpi.
So paglabas pa lang natin ng bahay, so nandun na agad ang test ng ating pagtitimpi. Pag nakita natin yung ating kapitbahay, or pag may nakita tayong bata na hindi natin gusto ang pag-uugali, or di kaya kapag tayo po ay nasa lansangan, at kapag merong pong pedestrian na biglang tumawid sa hindi tamang tawiran at muntik na nating mabangga, so ano po yung magiging natin, reaction? Or meron pong driver na biglang nag-cut sa atin, biglang sumingit sa atin. Or meron pong driver na hindi muna tumingin kung may sasakyang parating o wala. Basta na lamang siyang lumiban, sa lane kung saan nandun tayo. So, namuntik na nating mabangga. So, ano po ang karaniwang nagiging tugon po natin bilang tao? Or, kapag halimbawa, meron po tayong kapitbahay na sa kanilang sigaw ho tayo nagising. So, kapag halimbawa ay may kapitbahay tayo na tuwing umaga, so yung boses niya ang una nating naririnig. Bago pa tayo makapag-devotion, bago pa tayo makapanalangin sa Panginoon, bago pa tayo makapagpasalamat sa Panginoon, sigaw na agad ng kapitbahay ang narinig natin. So, ano ang magiging response natin, mga kapatid? Or, kung meron po tayong mga nakikitang bata na mahirap pagpasensyahan, di ba? Let's say sa mall, pag may nagwawalang bata, o yung batang hindi marunong makinig sa magulang, so ano yung natural response po natin? So ito po yung mga karaniwang sitwasyon na natetest yung ating pasensya o yung patience. So pag may manlilimos na pumasok sa isang kainan, at talagang gustong-gustong agawin yung ating pagkain. Di ba? So, yan yung mga karaniwang sitwasyon na talagang sinusubok yung ating pasensya. But now, mga kapatid, makikita po natin na ito po ay isang kaloob ng Santong Espiritu. So, as the one who is graciously given by the Spirit with this characteristic, so ano po ang dapat nating gawin? Kagaya ng isang kasabihan, that patience is a virtue, pero sa isang Kristiyano, nagtatapos lamang ba sa pagiging virtue ang patience? So, sabi nga, that's saying enough para sa atin. Virtue lang ba ang patience? So, ito po yung ating matutunghayan para po sa gabing ito. So, 4 po ang ating points. So, hinati ko po ito sa 2. So, kalooban po ng Panginoon kung kailan po ito masusundan. Pero yung first 2 points mo muna ang ating makikita, mga kapatid, dito po sa ating series or sa ating topic about patience. So first, ang makikita po natin dito, so by the way, objective po natin dito again is to practice the character trait of a new nature faithfully, consistent with our life purpose. Bilang isang iniligtas ng Diyos, ating maipamuhay ang katangian na bunga ng Espiritu. So first, again, mga kapatid, ano po makikita po natin? We have the model for patience. So, katulad po ng ating model sa kindness, the goodness, the self-control, meron din po pagdating sa pagtitimpi. Meron po tayong dapat role model when it comes sa pagtitimpi bilang mga anak ng Diyos. At ito'y walang iba kundi ang Diyos mismo. So makikita po natin sa mga verses na yan, ang Panginoon bilang ating pasensyosong Diyos. Ano po sabi sa Psalm 86:15? So, under po ng ating first subpoint that the Lord's holy patience. Sabi po dyan, but you, O Lord, are a God, merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness. Our Lord is slow to anger. Unlike us, kaya nga yung salitang barino, di ba? So, nakataguyan sa atin, lalo na dito sa Katagalugan. Barinuhin daw. Madaling magalit. Maligalig. Di ba? But here, the text says, slow to anger. The Lord is slow to anger. Hindi siya madaling magalit. But it doesn't mean that He tolerates. Na ang Panginoon ay
Kumbaga, ini-ignore ng Diyos kung ano man yung katigasan ng ulo natin. Hindi po ibig sabihin na pinalalampas ng Panginoon at wala itong consequence. But, ang significance po ng sinasabi ditong that God is slow to anger is sa part ko ng tao para may pagkakataon pa siya na humingi ng tawad sa Kanya. Para may pagkakataon pa ang tao na humingi ng tawad sa Kanya sa anumang kasalanan kanyang ginagawa. Hindi po ibig sabihin that this word means tolerance, yung slow to anger. Ano po? Kaya, sabi dyan, yung tinatawag nating banal na pagtitimpi ng Panginoon. Isa po ito sa katangian ng Diyos na dapat nating araw-araw ipagpasalamat. Huwag nating sabihin na, kaya ako buhay pa kasi sabi nga, it's by the grace of God. Pero pakatandaan natin, ang Diyos din po ay napupuot. Di ba? Pero sa kabila nito, nandun pa rin ang biyaya ng Panginoon para bigyan tayo ng pagkakataon. At ito ay ang kanyang banal na pagtitimpi. Sa bawat araw na sinasabi natin, another opportunity, another time, another day, pinagpapasalamat natin sa Panginoon. And lagi nating ipinapanalangin, Lord, sana ang araw na ito ay may offer ko sa iyo. Sana ang araw na ito ay may commit ko lang sa iyo. Okay, paano yung pagkakapit-bahay na agad na narinig natin? Di ba? O yung taong hindi natin kasundo, ang ating na-encounter. So, mahirap. Napakahirap. But since sinasabi po ng banal na kasulatan, ito po ay kaloob sa atin, the fruit of the Spirit, therefore, we have to be patient. Yes, meron po mga taong pasensyoso na hindi nakakilala sa Panginoon, but that's only a kind of patience na sinasabing ito ay virtue. But here, para sa atin, it's more than a virtue. Hindi lang po ito isang mabuting katangian lamang. Ito ho ay biyaya ng Diyos para sa atin na dapat nating ma-exercise. Amen? So first, the Lord's holy patience. Ang Diyos ay may banal na pagtitimpi o ang Diyos ay mapagtimpi at ang kanyang pagtitimpi ay banal. And also in Romans 2:4, or do you presume on the riches of His kindness and forbearance and patience? Hinahamak ng isang taong bulag sa katotohanan ang kabaitan at ang pagtitimpi ng Diyos. Kaya hindi ho ganap na nauunawaan ng isang taong walang relasyon sa Kanya kung gaano ka patient ang Panginoon sa Kanya. Diba? Kaya therefore, kung tayo po ay mga anak ng Diyos, kung paano siya'y, sabi nga, ang pagtitimpi niya ay ganun na lamang para sa atin. The same, na dapat ganun din ang ating pagtitimpi para sa mga tao. Mga kapatid. Sabi nga, ang Panginoon po natin ay napakalawak ng kanyang pasensya. Samantalang tayo, minsan, sinasabi natin, kaunting-kaunti na lang. Di ba? Malapit nang maputol, malapit nang mapunit ang pisi ng ating pasensya. Di po ba? Pero ang Panginoon, higit ang kanyang pagtitimpi sa atin. Next is the Lord's saving patience. Hindi lamang banal ang pagtitimpi ng Diyos, ito'y nakapagliligtas. In what way? 1 Peter chapter 3 verse 20, mababasa po natin. 1 Peter chapter 3 verse 20. So ito po ay about kay Noah. Because they formerly did not obey when God's patience waited in the days of Noah, while the ark was being prepared, in which a few, that is 8 persons, were brought safely through water. So through the Lord's patience, He waited. Remember, gaano po kahaba ang panahon na ibinigay ng Diyos para sa mga tao, para sumama kay Noah sa arko, sapagkat may ulan darating. Pero ni isa, maliban sa pamilya ni Noah, ay walang nakinig sa kanya.
Di po ba? So, the construction span for 120 years. Imagine natin gaano kahabang panahon yung span of construction ng arko. At bago pa ho ang pagbagsak ng ulan in 40 days and 40 nights time, di po ba? Nag-alat pa ang Panginoon ng ilang araw para sa mga tao. Pero wala ni isang naniwala. That is the patience of God. Katulad din ng pagpapasensya ng Panginoon sa mundo na hanggang ngayon may mga tao pa rin nabubuhay sa kasalanan. But still, may panahon pa rin para magsisi sa kanilang kasalanan. 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slow to fulfill His promise, as some count slowness, but is patient toward you. The Lord is patient toward you. Para sa atin, kung titinan po natin ang talatang ito, hindi lamang ibig sabihin na kailangan itama natin ang pagtingin sa pangako ng Diyos, sapagkat may takdang panahon para dito, at ito yung takdang panahon ng Panginoon. Pero, sinasabi rin po ng talatang ito na yung nakikita nating hindi pa panahon kung kailan mangyayari ang pangako ng Diyos ay panahon niya. This is the Lord's time for you to repent. This is the Lord's time for you to draw yourself. Bow on your knee. Sabi nga, on your knees. At humingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan. Both. Ano po? Unbelievers. So once na marinig nila ang gospel, so that is the time na ibinibigay ng Panginoon sa kanila para sila ay humingi ng tawad sa kanilang mga kasalanan. Hindi po pwedeng hingi ng tawad sa Diyos walang gospel. Tandaan po natin yan. Sapagkat ang tunay na pagsisisi ay magsisimula lamang sa kanyang pakikinig ng mabuting balita. Ano po? At ito din po ay para sa atin. May panahon pa rin tayo, kung meron man tayong nagagawa sa Panginoon na mga pagkakasala, the long suffering of God reminds us na may panahon pa tayo para humingi ng tawad sa Kanya. At maitama natin ang ating mga pagkakamali. To think that the Lord's delay in fulfilling His promise, so not actually delay, okay? But sabi dito, in fulfilling His promise doesn't mean tardiness, but graciousness. Hindi po ibig sabihin ng Diyos ay late sa kanyang mga pangako, but ito po ay tanda ng kanyang biyaya. Hindi po ibig sabihin na late ang Panginoon na sagutin yung ating mga panalangin. But ang tamang perspective po dapat dito is ito ho ay biyaya sa atin ng Panginoon. Baka meron pa tayong dapat ihingi ng tawad sa Diyos at ito yung panahon na ibinibigay sa atin. If you are still in your sins, He is overwhelmingly gracious to repent of your sins and surrender your life to Him. Kaya napakabuti ng Diyos. Hindi ho, sabi nga, nung panahon po ng Old Testament, may namamatay ho ng sabay-sabay dahil sa kanilang ginawang kasalanan. Samantalang tayo, makailang ulit tayo nagkakasala. Pero patuloy po ang pagbibigay sa atin ng Panginoon ng pagkakataon para ma-confess natin ito sa Kanya. That is the patience of God. He is our model. Amen? It's also the patience of God. Pasensya din po ng Panginoon kaya tayo narito sa gabing ito. Pagkakataon po natin na sa ating pananalangin, may bulalas natin ang ating mga nagawa na hindi ka rapat-dapat sa Kanya. Okay? To think of an impatient God means an instantaneous physical death. Noon pa lang, kay Adan at kay Eva, matapos silang magkasala, kung ang Diyos ay walang pasensya, wala na. Wala nang Cain, wala nang Abel.
wala ng Seth, wala ng Noah, wala ng Abraham, wala ng descendants, wala na tayo, wala tayo. If God is impatient. Okay? But here, makikita natin in the Bible, gaano pa katagal na buhay si Adan? 930 years. Kung ang Diyos ay impatient, di katulad natin, sabi nga, we are impatient, but God is patient. If the Lord is impatient, wala nang 930 years. Sabi nga, in just the snap of a finger, or a blink of an eye, patay agad. Diba? Sa atin, ganun din eh. Madaling masira, madaling maputol yung ating pasensya. Kung may taong halimbawa, ang tagal na nating pinangangaralan, dinaan na natin sa lahat ng paraan ng disiplina, diplomasya, ano pa, palo, lahat ng disiplina, ginawa na natin, ay hindi pa rin, napakatigas pa rin. Remember the patience of the Lord. Ipagkatiwala natin sa Diyos kung paano natin tutugunan yan. Ano po? Humingi tayo ng karunungan sa Panginoon. Lord, di ko na po alam kung paano. Kasi dinaan ko na po sa lahat. Napakatigas talaga. So, ang Panginoon po magpapalambot. Ano po? Para yung pinressure cooker. Ang puso. Pag yan ay nakarinig ng gospel, it's about time, kalooban ng Diyos. Likewise, it is an instantaneous death for everyone for the very first sin that we commit. Diba? Maaaring doon pa lamang sa unang kasalanan na ating nagawa, patay na agad tayo kung ang Panginoon ay hindi pasensyoso. Pero sa kabila nito, napakarami na nating nagawang kasalanan sa Panginoon. God is so gracious na ibigay niya ang panahon sa atin para tayo humingi ng tawad sa Kanya. Kaya mga kapatid, pinapasalamatan ba natin ang Diyos sa Kanyang pasensya? Pinupuri ba natin ang patience ng Panginoon? Kaya purihin natin ang Panginoon sa Kanyang pasensya. Lord, salamat kasi talagang Ikaw ay maunawaang Diyos. Kahit ang dami kong pagkukulang sa iyo, kahit ang dami kong nagawang kasalanan sa iyo, kahit napakatigas ng aking ulo, kahit masama ang ugali ko, kahit balahura ang bibig ko, nandyan ka pa rin. Nakikinig ka sa akin. At ako'y pinapatawad mo sa aking mga kasalanan. He is our model for patience. At wala nang mas maganda pang modelo o mas karapat-dapat pang modelo sa pagtitimpi kundi ang Diyos at ang Diyos lamang. Next, number 2 is the means for patience. Hindi lamang na ang Diyos ang ating modelo sa pagtitimpi. In our part naman, sa bahagi natin, meron pong means para sa ating pagtitimpi. So, the Bible has, sabi dito, declare the means for our patience. Makikita po natin in James chapter 1, verse 2 hanggang 4. Makikita po natin, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. So, steadfastness in other translation is perseverance, or endurance, or patience. Ano po? So, yun po ang unang means na makikita po natin para tayo po ay lumago sa ating pagtitimpi. And that is a tried faith o ang sinubok na pananampalataya sa pamamagitan ng mga iba't ibang pagsubok. Kaya pag tayo po hihiling sa Diyos, Panginoon, sana mag-mature ako sa aking patience. May test na ibibigay ang Panginoon. At dalawa lang ang pwede mong maging marka
Passed or failed? Ano kaya ang marka natin bawat araw? Repeater. Hindi lang failed. Ano po? Talagang always failed. Sabi nga, pag tayo ay grade 1, balik ulit sa grade 1. Di po ba? But still, nandun po yung test. Ano po? Walang humpay ang test na ibibigay sa atin to grow. At yan po ang consistent na purpose ng Panginoon para sa atin. To, sabi dito, to produce steadfastness. And verse 4, let steadfastness have its full effect that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Ang gusto ng Panginoon sa atin, maging full-grown tayo sa Espiritu. Pero kung matigas ang ulo natin, ay talagang mahirap. Ano po? Kahit anong hiling natin, kung hindi naman tayo isa sa katotohanan ng salita ng Panginoon. So, that is a tried faith. Okay? How can you say that you are a patient person if there's no trial? Kung walang pagsubok, paano ka matututong magpasensya? Kaya may pagsubok. That is why trials continue to happen in our lives to grow into Christ-likeness. Maging katulad tayo ng Panginoong Jesus sa bahagi ng pagtitimpi. Kung paano natin kaharapin ang mga tao na mahirap pagtiisan. Alalahanin natin ang pagtitiis ng Panginoon. Ang pagtitiis ng Diyos. Kaya first, we have the tried faith. So ito yung means para tayo ay tumibay, lumago sa ating pagtitimpi. And number 2, the truth about the coming of the Lord. Ang katotohanan patungkol sa pagbabalik ng Panginoon. James 5 verse 7, be patient, therefore, brothers, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, being patient about it until it receives the early and the late rains. You also be patient. So actually po sa Greek, ang patience po ay dalawa. Merong towards people, merong towards circumstances. So doon po sa James, makikita natin, doon sa chapter 1, it talks about patience towards people. So dito, sa chapter 5, is towards circumstances. So, mga kapatid, titingnan po natin that yung pasensya ho is kung ano po yung dapat na maging perspective po natin. Ano po? Sa lahat ng mga nangyayari sa atin. Ito man ay doon sa mismong circumstansya o doon sa taong involved doon sa circumstansya na yon. Okay? Kaya dito makikita natin, you also be patient and establish your hearts for the coming of the Lord is at hand. So, paulit-ulit po na ipinapaalala ni Santiago sa mga Kristiyanong Hudyo. Sabi dito, na kayo magtiis hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. So, ang pundasyon natin para sa pagtitimpi ay ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. The fact that the Lord will come again and He will come quickly. Sinabi po sa aklat ng pahayag. Ano pang hihintayin natin para tayo magtimpi? Mahirap na may naghihintay tayo sa pagbabalik ng Panginoon, pero sa pagtitimpi, wala tayong sense na gusto nating pagtimpihan ang mga tao, ang mga pangyayari. Kaya sinasabi po dito, the truth about the coming of the Lord, ang pagbabalik ng Panginoong Hesus ay isa din sa ginagamit ng Panginoon para sa atin, na tayo ay magtiis sa sitwasyon po natin. Kasi isa ho sa mga nagiging balakid para ma-exercise natin ng pagtitimpi is yung kahirapan. Yung hirap ng buhay. Yung komplikadong buhay na meron po ang mga Kristiyano. So, pwedeng kahirapan, di ba? Pwedeng samot-saring problema sa pamilya. But yan po ay hindi ibig sabihin na itigil na natin ang pagtitiis sa kahirapan. Iwan na natin ang paglilingkod sa Diyos. Iwan na natin
gawin natin yung nakikita nating makakatugon sa atin kahirapan. Hindi ho yan ang nais ng Panginoon sa atin. But the fact that the Lord will come again, kung datnan man ho tayo na nasa gitna ng ating kahirapan ng Panginoon, yan ang mas mainam. Kaysa ang isip natin, magbakasakali tayo, kasi talagang hindi natin mapagtiisan ang sitwasyon. Ano pag bumalik ng Panginoon? Di ba? So, aside of praising God for His patience, do you also praise Him for His means to grow in yourself? Sabi nga, in order for you to grow in patience. Bukod sa ang Panginoon ay pasensyoso, ipinagpapasalamat mo din ba sa Panginoon ang kanyang mga kaparaanan, ang mga instrumentong ginagamit niya para sa iyong paglago sa pasensya o pagtitimpi? Baka itong kahirapang pinagdadaanan natin ay pagtuturo din ng Panginoon sa atin para maging mapagtiis. At patuloy na magtiis. Again, mga kapatid, paalala sa atin ng banal na kasulatan. Ang tinuturo sa ating mga anak ng Diyos, ipamalas natin ang bunga ng Espiritu. At ang bunga o isa sa mga bunga na yan ay ang ating pagtitimpi sa buhay. Pagtitimpi natin sa sitwasyon at pagtitimpi natin sa mga tao. Una na yung pinagtimpihan ng Diyos at patuloy pa rin siyang nagtitimpi. Kaya pasalamatan natin ang Panginoon sa kanyang patience at sa patuloy niyang pagpapahayag sa atin ng katotohanan para tayo po'y lumago sa ating pasensya. So yan po ang ating unang dalawang katotohanan at ang sunod na dalawa ho is the meaning of patience, number 3, and number 4 is the mandate for patience. So yan po ay pagpapatuloy natin sa susunod sa biyaya po ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat po Diyos sa iyong pong salita. Marami pong salamat sa inyong pong kaloob na pagtitimpi. Unang-una, ikaw ho ay Diyos na mapagtimpi sa amin. Purihin ka sa iyong pong pagtitimpi. Purihin ka sa patuloy niyo pong pagkakataong ibinibigay sa amin na mai-confess namin ang amin pong mga kamalian. Maihingi po namin ng tawad ang lahat ng ito, O Diyos. At sa panahon din po na ibinibigay ninyo sa mga taong wala pa sa iyo para sila po ay magpatira pa sa iyo at isuko nila ang kanilang buhay sa iyo, Panginoon. Salamat po sa biyayang ito at patuloy din po na ang pasensyang ito o ang pagtitimpi po ninyo ay magbigay daan para po sa amin na kami po'y tumibay at lumago din sa amin pong pagtitimpi sa amin pong mga buhay. Sa iyo po ang kapurihan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.